Allegedly ay may kumakalat na ebidensya na directly nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control kickback scheme. Ang ebidensyang ito ay in the form of, quote, record of communications sa pagitan ng Pangulo at ng dating palace official na si Adrian Bersamin. Ako po si Dwight De Leon, himayin natin. Ibinasura ng Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos ngayong Pebrero. Impeachment is a political process, so the House can come up with any justification it wants to junk the case. Pero ang dinahilan, wala naman daw kasing matibay na ebidensya. For instance, ang mga aligasyon daw ni former Congressman Zaldico laban sa Pangulo ay hindi man lang daw sworn under oath at ibinunyag lamang sa series of videos. Komento naman ni Congresswoman Laila de Lima, of all the alleged impeachable offenses of the President, pinakamabigat daw yung mga paratang ni Zaldico na dapat sana ay masagot ng Pangulo. The meat of cause allegations was that binigyan siya ni Yusek Bersamin ng listahan ng mga proyekto na gusto umano ng Pangulo na i-insert sa national budget. Ang halaga ng insertions, nasa 100 billion pesos. This allegation corroborates what former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo said to Senator Ping Lacson, na di umano naghatid si Bernardo ng 8 billion pesos in cash kina Bersamin at NOY Education Undersecretary Raigev Olivar. Now, this is where the alleged evidence comes in. I say alleged because Rappler has not obtained copies of the supposed evidence, but at least 2 lawmakers confirmed seeing them, including ACT Teachers Representative Antonio Tino. May pruweba raw ng mga mensahe sa pagitan ni dating Yusek Bersamin at ni Pangulong Marcos from December 2024 to July 2025. Let's hear it straight from Congressman Tino. Kapilang dito ang mensahe noong Marso 2024, 2025 ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo. Kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Naidetalye rin daw sa mga mensahe yung mga pinagkagastusan ng 8 billion pesos in kickbacks, including yung mga gastos para suportahan ang mga kandidato ng administrasyon noong 2025 elections. These alleged expenses include TV ads, payment to a pollster, and talent fee received by a campaign sortie performer. Here's more from Congressman Tini. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo, sa Nara residence sa Forbes Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko, si June Baris. Kapag ginugol mo ang pangalang June Baris, lalabas na minsan siyang naging head of security ni Marcos. Separately, kinonfirm ni Congressman Edgar Eriza sa Rappler na nakita niya rin ang mga mensahe. Kanino daw galing ang mga alleged evidence na ito? Kay Yusek Bersamin daw mismo. Si Congressman Leandro Leviste, na wala na ngayon sa bansa, ay mayroon din daw kopya ng mga mensahe. Sabi ni Erice, si Leviste daw ang nag-share sa kanya ng mga mensahe sa pagitan ni Bersamin at ng presidente. Nagpakita rin daw si Leviste ng CCTV footage na kasama nito si Bersamin sa bahay nito. At sinabihan daw siya ni Leviste na doon daw inihanda ni Bersamin ang kanyang affidavit na naglalaman ng mga ebidensya. For the record, that affidavit has not come out. Wala pang on-record statement sa amin si Leviste na by the way ay may sariling kontrobersiyang kinakaharap patungkol sa kanyang solar empire. But that's a separate discussion. But in his latest statement, he says mayroon daw siyang ebidensyang nagpapatunay ng pagtanggap ng kickbacks. Pero pinayuhan daw siya, hindi natin alam kung sino, na hindi pa ito ang tamang panahon para ilabas ito. Kapag lang daw handa nang magsalita ang iba pang may alam sa modus, gaya ni na Bernardo at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si dating Yusek Adrian Bersamin, by the way, ay ang grandnephew ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, aka kanang kamay ng presidente. Just a reminder, unceremonious yung pagkakatanggal ni Lucas Bersamin sa posisyon noong Nobyembre. Ang anunsyo ng Malacanang, nagbitiw siya voluntarily out of delicadeza matapos madawit ang kanyang pangalan sa kontrobersiya. Pero ang sabi ni Lucas Bersamin, pinag-resign siya. Pinabulaanan naman ng Malacanang ang mga bagong aligasyon laban kay Marcos at sinabing walang katotohanan ang mga intriga. Dahil na-survive ni Marcos ang impeachment case laban sa kanya, immune siya from any impeachment proceeding until next year. Nasa konstitusyon yan. And now, the House shifts its attention to the impeachment complaints against VP Sara Duterte. But if the new developments into the corruption scandal or any indication, hindi matutuldukan ang mga aligasyong nakinabang mismo ang Pangulo in this grand modus. For more news updates, visit the Rappler website
or download the Rappler app.